Let's go! At ayun, meron tayong lilinisan na dual inverter na LG. Bali, split type nga pala to at tatlo tayong gagawa kasi hindi lang siya basta lilinisan, i-install pa natin siya. Bali, eto si Rico, eto naman si Carlo. Na-dismantle na nila tong aircon na to. Bali, ang gagawin na lang natin, lilinisan muna natin siya bago i-install para bago siya makabit, malinis na siya. Tapos, eto na yung dala nating insulation, yung mga ibang gamit natin nandito na rin. Tapos, nakarating na rin kami dito sa customer. Ayun si Carlo, eto pala si Rico. Yan, tatlo kaming gagawa dito ngayon. Tapos, inayos na namin dito yung mga gamit. Siyempre, una nating aayusin dyan yung mga pressure washer natin. Ito yung pressure washer. Ito naman yung LG na na-dismantle nila na ikakabit din natin to mamaya. Pero lilinisan na natin ng ganito para mas madali kasing linisan pag nakabakla siya kaysa doon sa nakakabit na eh. At mas malilinisan natin siya ng mas maayos pag ganun. Tapos, eto nga, tinanggal na natin dito yung filter niya. Tapos, nag-start na rin tayo. Mapapansin nyo, dito si Carlo, ako, tapos si Rico. Tapos, tinecheck din namin dito kasi kung saan yung pagkakabitan. Pero, pagkatas nun, inaayos na ni Carlo yung mga gagamitin natin sa install. Tapos, kami naman dito ni Rico, inaayos na namin yung mga nililinisan natin. Bali, naglilinis na tayo dyan. Pero piniprepared na rin yung ibang gamit. Ganito talaga pag gantong gawa, marami talaga dapat tayo, at least mga tatlo. O kaya kung dalawa lang naman kayong gagawa, dapat kompleto kayo ng equipment. Dapat meron din kayong mga safety belt o kahit anong mga lubid na pwede nyo ipanali. Kasi pwedeng bumagsak yung aircon, lalo na tulad nito sa third floor to ilalagay. So mahassle, tas wala naman tungtungan. Bali, liliyad-liyad lang kayo doon, kaya dapat may safety kayo. Saka yung unit, hindi kasi pwede yung basta bubuhatin nyo lang, baka malaglag yung unit o kaya malaglag kayo parehas kasama yung unit, di nagka-disgrasya pa. Tapos eto na yung outdoor unit na ikakabit din natin mamaya dun sa labas ng bintana. Ayan o, tignan nyo, dyan namin ilalagay yan sa tabi ng aircon na rin yan. Bali, magbubutas tayo dyan mamaya. Tapos magbabare na rin tayo dyan kasi kakabitan ng bracket yan. Ayan, bali dyan natin siya ilalagay. So kailangan talaga natin magbarena saka magbutas. Tapos eto naman yung indoor nya. Ayan yung ilalagay naman natin yan dito banda sa linya rin ng bintana. Ayan dyan. Tapos bubutasan lang natin sa gilid dyan para babaybay yung tubo dun. Ayan yung indoor unit na. Ayan yung LG kanina, yung dual inverter na LG. Ayan siya. Tapos ito yung dito ito yung outdoor. Dito rin magbabaybay mamaya yung tubo palabas. Tapos dito natin siya ikakabit. Tatanggalin natin yung railings na bakal na yan para maikabit natin yan dito at maitabi natin dito sa isang outdoor unit na to. Ibang taas niyan. Kailangan tanggalin natin yung bakal na yan. Tapos kailangan din talaga natin ng mga heavy duty na gamit na mga tools kagaya ng barena, mga pan-chipping. Tapos ito, inumpisahan ko na tanggalin dito yung etong railings na bakal na to. Ganyan, lahat ng mga pwedeng area na tatanggalin nyo para hindi makakasagabal sa inyo, tatanggalin nyo yan. Hindi pwedeng hindi, tas bubuhatin nyo lang. Tas ayun no, binuhat na namin yung papasok. Yung mabigat yung railings na yan, dumungaw pa nga ako sa bintana na yan para mahugot lang yan eh. Tapos dito naman, nagbubutas na dito para sa tatagusan ng piping natin. Ayan. Tapos ito yung split type, ito yung bubutasan natin. Double walling to, nakahoy, dyan natin patatagusin yung tubo. Tapos mamaya magbabarenan na rin tayo doon sa may palabas papunta doon sa may outdoor kanina. Yun medyo mahirap doon kasi buhos yun eh. Bali semento yun eh, hollow blocks yun na may buhos kaya medyo matigas. Lalo na pag na-timing kayo doon sa buhos, andun din yung bakal, mahihirap talaga. Pero kaya naman tiyagain yan, tiyagain nyo lang. Kasi ito yung bakal na tinanggal natin kanina dyan oh. Mabigat din yan. Buti nga na ano yun na. Basta pag may tali kayo, talian nyo yung mga bago nyo buhatin. Tapos itali nyo muna magaang man o mabigat. Kasi hindi rin kayo sure eh. Baka mamaya tiwala kayo sa lakas nyo eh. Tapos pag binuhat nyo, hindi nyo pala kaya. Di mamaya nalaglag lang eh. Di nakadisgrasya pa kayo. Wag tayo sobrang tiwala sa sarili natin. Pag mga ganong bagay, dapat tinatansya natin saka sinisafety natin. Wag hindi porket malakas tayo eh yung sugat lalagyan nyo na asin. Tapos eto nga, di ba? Binubutas na natin dito yung sa may kahoy. Para sa abang pala to ha. Pag ganito kasi kailangan nagbubutas din talaga tayo eh. Hindi, meron namang minsan hindi nagbubutas kagaya ng pag pinapaikot natin yung tubo. Pero kaya nga split type yan, mas gusto nga ng kliyente pag ano eh, pag wala silang nakikitang tubo.
Pero doon lang kasi yung access na pwede tayo magkabit, magduktong. Doon lang din pwede ilagay yung outdoor nila. Saka hindi pala pwede maglagay ng outdoor, halimbawa kapitbahay nyo nasa gilid ng sa gilid ng kapitbahay nyo doon lalagay yung outdoor. Huwag nyo doon ilagay hangga't maaari, kasi pag yung kapitbahay nyo nagpataas ng bahay, maapektuhan yung aircon nyo, kasi papatanggal yun, dahil lalo na hindi nyo na area yun kumbaga hindi nyo na scope yun Kaya bago kayo magpalagay ng mga ganito, dapat pinapacheck nyo rin muna sa technician talaga, kasi may tamang sukat dito, may mga ginagawa pa dito. Halimbawa, titignan muna yung area, sinesurvey muna yung area niya kung saan ikakabit, saan ilalagay, kung ano yung mga procedure. Hindi basta isasalpak na lang, kasi sinusukatan pa yan para malaman din natin kung ilang horsepower ang dapat meron sa area nyo. Hindi yung basta makasalpak lang tayo ng unit, yun na yun, hindi yun ganun. Ino-consider din natin minsan yung kung ano yung meron sa bahay. Halimbawa, yung mga kagaya ng mga computer, ilan yung tao sa bahay, sinasama sa computation yun. Hindi yung basta makabili lang kayo ng aircon porket mataas yung horsepower, pwede na yun dun sa mismong area nyo. Hindi ganun yun. May tamang computation dun, sinusukat din yun. Tapos, ito yung mga gamit namin. Ito na rin yung barena. Nagre-ready na kami magbarena kasi yan, tignan nyo, nakabit na namin dito yung yung bracket. Pero kahit bracket yan, silipin nyo, di ba, may tali pa rin. Bago namin na ikabit yan dyan, sinuro muna namin na may tali yan, kasi para sa safety natin, saka sa safety ng ibang tao, mamaya malaglag di ba? Baka malaglag yun, tapos walang tali. Kung may tamaan, halimbawa sasakyan, o kaya kahit walang tamaan, di ba? Syempre hazard yun, kaya dapat nagdodoble ingat tayo. Tapos dito nagbabarena naman na rin dito, para naman to sa indoor, kasi lalagyan naman na ng bracket to. Ganito talaga pag mag-install, puro barena talaga, lalo na pag walang abang, kasi susukatan pa yan Saka may clearance din ang pagkabit niya hindi basta-basta kinakabit din yan. Marami ring ginagawa pag naggaganto, kasi pag walang clearance, basta kinabit nyo lang, may hirapan naman yung magbe-maintenance niyan. Mamaya hindi malinis yung aircon nyo, hindi mabaklas-baklas kasi pinix na nila, halos nakadikit sa dulo. Kaya minsan madalas ang sumasablay dito yung mga nagkakabit na hindi naman installer, tas kinakabit nila. Akala nila basta maikabit lang okay. Hindi nila alam sa maintenance nun, doon naman sila madadali. Nakabit na rito yung bracket, diyan natin isasabit yung indoor naman niya. Tapos eto na nga, nagbarena na ako dito. Buhos to, ang tigas nito sa totoo lang. Binilisan na lang natin yung video, pero natagal lang kami rito dahil ang tigas talaga. Tapos makapal pa to, siguro mga ang haba nito na binarena namin sa chiniping namin dito, siguro mga isang dangkal din. Tapos eto na rin yung piping, pinasinama-sama na. Sa paggawa pala nito, isasama natin dito yung copper tube, insulation, yung mga wire nyo, tapos yung tubo para sa drainage nyo. Sinasama na yan sa piping bago natin balutan. Pero nililinya na yan dito. Ayan na siya. Tapos habang ginaganyan yan, syempre babalutan natin ng ng tawag dito, yung kulay puti na tinatawag na basta yun siya, may tawag siya dyan. Pero yung mga ganyan, dapat may insulation yan, lalo na yung mga tubo nyo, kasi pag wala yung insulation, magmo-moisture naman yan, tutulo pa rin yan pag ganon. Kaya dapat, ayun, ang tawag pala doon sa kulay puting pambalot, yung polyethylene tape ang tawag yan. Madalas yung makikita sa tubo yan, lalo na sa mga split type, laging may nakaroll yung puti ang ginagamit din talaga dyan. Pero yung tubo natin dyan, linalagyan ng insulation yan. Tapos pag pinagsasama-sama natin yan, yung tubo, yung wiring, tapos yung insulation na may tubo, tapos i-close nyo siya ng hihigpitan nyo siya ng gamit ng electrical tape, tapos hanggang makarating sa tamang sukat na gusto nyo. Tapos ayun na, nabalutan na siya ng kulay puti yung polyethylene tape na yan. Ayan. Tapos pag ganito pala, medyo may kamahalan na rin yung materialis nito, kaya hindi rin basta-basta nag-i-install nito. Kaya pag magpapa-install kayo ng aircon, dapat pinapa-survey nyo din muna. Hindi yung basta ikakabit na lang bigla. Consider nyo rin yung nasa area nyo. Tulad na tong aircon na to, dapat yan ilalagay yan doon sa may... napansin namin yung gilid nun, kapitbahay. Syempre di naman papayag yung kapitbahay na masasapawan ng aircon yung gilid nila. Di pag nagpagawa sila, alang mag-a-adjust sila para sa aircon. Di uulit na naman ng gawa. Saka hindi rin talaga pwede yun, dahil lalo na pag nagtutulo yung aircon. Kahit sabihin yung window type,
Pag tutulo yan, sino mapeperwisyon nun? Siyempre ang kapitbahay. Kaya dapat i-consider din natin yun. Tapos dito naghinang na kami ng tubo kasi dinuduktong na namin yung tubong yan, papunta yan sa outdoor, simula sa indoor papunta sa outdoor. Dinuduktong na natin yan siya dyan kasi nakabit na rin natin yung piping mula dun sa outdoor unit papuntang indoor. So ang kailangan natin gawin pagduktongin na natin sila. Tapos pagkatas nito, wawiringan pa rin natin sila. Tapos yung tubo na yan, ayusin din natin. 'Di ba? Biruin niyo na ayusin niyo na yung magbubutas na kayo para na kayo ng construction. Ayusin niyo yung linya ng piping papunta ng drainage para na rin kayo naging tubero. Tapos mag-aayos din kayo ng wiring para na kayo electrician. Tapos magbabalot pa kayo ng piping niyan. 'Di ba? Halos lahat na i-scope niyo na. Tapos nagbabarena pa rin kayo, parang construction worker din. Kaya pag aircon yung kinuha nyo, parang halos lahat natatakel nyo na, nababangga nyo na. Kasi nasasagasaan nyo yung mga ibang linya din. Tapos ayun na aircon, kung napapansin nyo, nakakabit na. Yan yung kaninang walang nakalagay dyan, okay na siya, diba? Tapos ito yung tubo na binutasan natin kanina, yung may double walling na kahoy, ayan siya. Ayan yung binaybay niya, patagos dun, papunta sa may outdoor unit. Ito yung piping niyan, ayan. Ayan yung mga gamit namin, ayos na. Tapos ito yung outdoor unit na kanina walang nakalagay dyan, diba? Ayan, ngayon nakakabit na siya, nakakasanayan. Basta siguraduhin yung matibay kasi mabigat yung bubuhatin niya. May compressor yan, may pan motor pa yan, mabigat yan. Tapos ayan na yung piping na lumakad papunta dun sa yan yung binaybay niya, ayan. Patagos dun sa indoor, diba? Ganyan. Ayun, ang ganda ng pagkakagawa natin, diba? Tapos okay na siya, gumagana na siya, running condition na siya. Tapos basta pag gagawa kayo ng ganito, safety lagi unahin nyo, tignan nyo lagi yung mga dapat natin gawin. Tapos eto nga yung mga kasama natin, tinitignan natin kung yung drainage ba tumutulo, kasi dapat tumutulo na rin yan para malaman natin kung level ba yung sa drainage niya. Tapos okay na, na dalawa na sila, medyo ginabi na nga kami dito kasi matagal talaga tong gawin, lalo na pag gantong matigas. Marami kasing gamit kaming dala Tapos yun lang, support nyo lang yung ibang video namin. Maraming salamat sa lahat. Tapos ito yung cup ko, dali dalawan. Kung gusto niya PM nyo lang ako. Yun lang, maraming salamat. Thank you.